Sa mga oras na ito ay dumating na si Changsik at si Haran sa Daesung Clan Headquarters. Sinabi ni Changsik, akala ko ba secret training center ito, pero parang ordinaryong training center lang. Sinabi naman ni Haran, ganun din ang pagkakaalam ko, medyo kakaiba nga. Makalipas ang ilang sandali, biglang bumukas ang isang pinto at mula dito ay pumasok si Dongchul, Soyeon, at Choyong. Matapos silang makita ng dalawa, agad silang binati ni Haran. Sinabi naman ni Dongchul na maghintay sandali dahil parating na rin si Daesung maya-maya lang. Bigla namang nakaisip ng ideya si Soyeon, at sinabi na kung wala pa ang kanilang master, isasamo na lamang niya siya sa pamamagitan ng kanyang manika. Ngunit bago pa siya makagawa ng kahit ano, ay biglang may humawak sa kanyang ulo, at agad na naunawaan ni Soyeon na ito ay ang kanyang master, kaya tinanong niya kung kailan pa siya dumating, hindi naman siya sinagot ni Daesung, at sa halip ay sinabi na dahil nandito na silang lahat ay sisimulan na nila ang pagsasanay. Kasabay nito ay naisip niya na kung gagawin niyang mga servants din ang dalawa ay magiging komplikado pa iyon para sa kanya, kaya ginamit na lamang niya ang kanyang kakayahan na area exchange. Matapos niyang gawin ito, ay unti-unting nagbago ang kanilang paligid, at napunta sila sa dimensyon ng impyerno, na ikinagulat naman ng dalawa. Sa sandaling ito ay napuno ng katahimikan ang grupo, at makalipas ang ilang sandali ay sinabi ni Dongchul na mukhang mas malawak ito ngayon, kumpara noong una silang pumunta dito. Sinabi naman ni Choyong na sa palagay niya ay ito rin ang pinuntahan nila noong inilipat sila ni Daesung mula sa research lab. Dahil naman sa sinabi niyang ito, ay naalala nga ni Dongchul na ito nga ang lugar na iyon, samantala napangiti naman si Soyeon, at sinabi na ito ang lugar kung saan siya huling nagsanay. Inasar naman siya ni Haran matapos marinig ito, at sinabi na ito marahil ang lugar kung saan siya dinala ni Daesung matapos siyang gumawa ng kalokohan sa Japan. Galit namang pinatahimik siya ni Soyeon, dahil ayaw na niyang maalala ang tungkol doon. Habang abala pa sila sa kanilang pagkukulitan, ay inawat na sila ni Daesung at sinabi na isasagawa na nila ang kanilang special training, kaya kailangan na nilang maghanda. Nagtataka naman si Choyong matapos marinig ang special training, at iniisip kung ano iyon. Sa kabilang banda si Soyeon ay tila hindi na gustong maranasan ang special training na katulad nito. Habang naguguluhan pa ang kanilang grupo sa kung ano ang tinutukoy ni Daesung, ay nakangiting sinabi ni Daesung sa kanila, na dahil nahihirapan silang labanan ang mga malalakas na boss monster, kaya nagdesisyon siyang ibahin ang kanilang training. Tila hindi naman natutuwa si Changsik sa sinabi niyang ito, at nangatwiran pa nga na madali lang nilang natatalo ang mga ordinaryong halimaw, ngunit sumang-ayon din siya na medyo nahihirapan nga sila nakalabanan ang mga gate boss, lalo na kung mataas ang level ng mga ito. Matapos namang marinig ito, ay biglang inilabas ni Daesung ang kanyang espada at sinabi na simula ngayon ay dapat nilang isipin na siya ang boss na kanilang kalaban, at ibigay ang kanilang buong lakas sa pag-atake sa kanya. Sa kabilang banda ang grupo matapos marinig ang sinabi niyang ito, ay pinagpawisan dahil hindi nila inaasahan na ang kakalabanin nila sa kanilang training ay hindi mga halimaw, kundi si Daesung mismo. Ngunit habang naguguluhan pa ang grupong ito ay sinigawan sila ni Daesung, at sinabi na simulan na nila ang kanilang training. Pagkasabi niya nito ay agad siyang nagpakawala ng kanyang atake patungo sa grupo, na nagdulot ng malaking pagsabog sa lugar. Samantala sa underground blood shrine ng Hans, ay biglang lumitaw ang isang portal, at mula dito ay lumabas ang panot ni lalaki, at sumunod naman sa kanya si Yongshil, na ngayon ay nanginginig pa sa takot, at tinatanong siya kung anong lugar ito. Sinabi naman ng panot na lalaki na hindi rin niya alam, at wala rin siyang gaanong makita dahil masyadong madilim ang lugar. Lumapit naman sa kanya si Yongshil at sinabi na hindi maganda ang pakiramdam niya sa lugar na ito, kaya dapat na silang umalis. Bagamat natatakot din, ay sinabi niya na maglakad-lakad pa sila ng konti bago umalis. Sa gayon ay masatisfied ang kanyang mga manunood. Sinabi din niya na kung ito ay isang F-rank na gate, ang mga halimaw dito na lalabas ay mga goblins lamang, kaya mapuprotektahan sila ng kanilang mga suot, at makakaya niyang talunin ang mga ito. Ngunit habang nasa gitna pa ng kanilang pag-uusap, ay bigla silang nagulat nang lumabas sa kanilang harapan ang isang bagay na tila mga ugat ng puno na pumapaitaas. Sa sandaling ito ay napasigaw si Yongshil,
at tinatanong kung ano ito, habang ang matandang lalaki naman, ay tila natuyo ang lahat ng dugo sa katawan dahil sa sobrang takot. Matapos namang huminto sa pagkilos ang bagay na iyon, ay kumalma ang dalawa, at pinatahimik ng matanda si Yung Shil, dahil makamarinig sila ng mga halimaw sa paligid, habang pinagmamasdan nila ang bagay na iyon na ngayon ay nagmukhang kurtina ng dugo, ay sinabi ng panot na lalaki kay Yung Shil na manatiling malapit sa gate, sa gayon ay kung may mangyaring hindi inaasahan, ay mabilis siyang makalalabas dito. Hindi naman maunawaan ni Yung Shil kung ano ang balak gawin ng matanda niyang kasama, at wala nang nagawa kundi ang tingnan na lamang ito habang patuloy itong naglalakad papalapit sa bagay na iyon. Matapos naman siyang makalapit dito, at tingnan ang butas na pinagmulan ng bagay, ay labis siyang natakot sa kanyang nakita, dahil sa ilalim ng butas na iyon ay nakita niya ang mga bangkay ng tao na tila sinisipsip ng tila ugat na mga bagay ang kanilang dugo. Nakita pa nga niya mula dito ang ilang buhay pa na mga tao na humihingi ng tulong, bagamat naaawa siya sa kalagayan ng mga ito, ay wala naman siyang lakas para tulungan sila, kaya nagpasya siya na bumalik at ipaalam ang lahat ng ito sa grupo ni Daesung. Ngunit sa sandaling aalis na siya ay bigla siyang bumunggo sa isang tao, at nang tingnan niya kung sino ito, ay nakita niya sa kanyang harapan ang High Priest ng Hans, na ngayon ay nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa kanya. Kasunod nito ay tinanong siya nito kung paano siya nakapasok sa kanilang teritoryo, ngunit hindi niya sinagot ang kanyang tanong, at sa halip ay sinigawan niya si Yung Shil na tumakas na mula sa lugar na ito. Agad namang tumakbo si Yung Shil palabas, ngunit mabilis siyang sinundan ng High Priest, at sinusubukang pigilan, ngunit dahil malapit lamang si Yung Shil sa portal, ay agad siyang nakapasok dito at hindi nahuli. Nang suriin naman ng High Priest ang portal na kanyang pinasukan, napansin niya na ito ay isang dimension gate, at nang tingnan naman niya ang kinaroroonan ng panot na lalaki, ay nagulat siya dahil nawala na ito sa kanyang pinag-iwanan dito. Matapos maunawaan na natakasan siya ng dalawang mahinang nilalang na iyon, naisip niya na kahit mga insekto lamang ang mga ito ay nagdudulot pa rin ito ng sakit ng ulo sa kanya. Samantala sa labas ng portal, ay makikitang bumagsak si Yung Shil, at sa sandali ding iyon ay agad siyang pinaulanan ng mga komento ng kanyang mga manunood. Ang ilan pa nga sa kanila ay nagsasabi na nagtagumpay siya sa kanyang misyon, ngunit hindi ito pinansin ni Yung Shil, at sa halip ay naiiyak na sinabi na ang kanyang kasama ay nasa malaking panganib. Habang naguguluhan pa ang kanyang mga manunood ay biglan naman niyang tinapos ang kanyang live stream, na nagdulot sa mga manunood na mag-isip na kung may aksidente bang nangyari sa ginawa nilang pagpasok sa portal. Samantala sa opisina ng Daesung Clan, ay nakatanggap ng tawag si Chano, at matapos niyang sagutin ito ay bumungad sa kanya ang isang boses na nagsasabi na iligtas sila. Nakilala naman ni Chanhu ito bilang si Yung Shil, at tinanong kung ano ang nangyari sa kanila. Natataranta namang sinabi ni Yung Shil, na ang kanilang leader ay natrap sa isang gate, at sa kanyang palagay ay nahuli ito ng mga halimaw. Matapos marinig ito ay nagulat si Chano at napuno ng pag-aalala para sa matandang kasamahan. Dito na po nagtatapos ang latest chapter, kaya till next week ulit mga Lods, pag-update ulit ng manhwa. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods. Malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.